Okay mga bossing, ayan. So magandang araw na naman po sa ating lahat mga boss. So welcome back na naman mga bossing dito sa ating channel. So for today's video, yung ituturo share ko sa inyo mga bossing is kung paano natin may install itong 4-pin CDI na adjustable. Okay, so tama-tama naman may nag-message sa atin at na hingi siya ng tulong kung paano daw may install ito sa Suzuki Thunder 125 dahil makailang mekaniko na raw yung kanyang pinagpakabitan ay hindi mapagana itong ating 4-pin CDI. So may mga ilang pyesa pa na pinapapalitan sa kanya. At ayun, buti nakapag-message siya sa atin at ito, tutulungan natin siya para ma-install niya yung kanyang 4-pin CDI na adjustable doon din sa kanyang Suzuki Thunder 125. Okay, so ito mga bossing, panoodin nyo lang, napakasimple at napakadali lang po natin itong ma-install. Sundan lang po ninyo ang ating video at siguradong i-install na ninyo ang inyong mga 4-pin CDI na adjustable. So malapit na kayong Pasko, so ito, tama-tama, dumating yung ating 4-pin CDI. Kakabit na rin natin dito sa aking Suzuki Thunder 125. Okay? Okay mga bossing, yan. So, kung paano nga ba natin i-convert sa 4-pin CDI, programmable CDI yung Suzuki Thunder 125. Ayan, so ito, na-convert ko na. Then, papakita ko na lang sa inyo kung paano nyo i-wiring. Okay? So, ang gagawin lang po ninyo mga bossing is, ayan, itong inyong programmable CDI. Then, bilhin siya kayo ng socket. Tapos, ayan. So, dapat pag nag-wiring kayo mga bossing, nakaganyan sa inyo ang ating CDI. Okay? So, umpisahan natin yung ating pag-wiring dito sa ating pulser. So, yung pulser, ito mga bossing, ayan. Ito yung pulser natin. Ito, ha? Doon po ninyo ilalagay yan direct sa kulay blue. Ayan. Ito mga bossing. Ito yung socket ng CDI na original natin. Ayan. So, tinanggal na natin. Dito na lang tayo nag-tap. Para in case na ayaw natin gamitin tong programmable CDI, pwede natin isaksak sa original na CDI. Okay, so balik tayo doon sa pulser. Ito yung pulser mga bossing, dito po ninyo ilalagay sa kulay blue. Ayan, ito. Yan. Kulay blue. Tap lang po tayo dyan, kulay blue. Ayan. Then, nasunod naman natin yung sa ignition coil. Okay, so yung ignition coil ng ating programmable CDI, ito. Ayan. Ito mga bossing ha. Ito. Ayan. So, block na may lining na white. Ayan. Doon po naman ninyo ilalagay sa kulay white. Ayan. Kulay white po. Doon nyo ilalagay yung ating ignition coil. Ayan. Ito, ayan. Ignition coil yan. Then, yung negative naman natin, mga bossing, ito naman yan. Ito. Ito, ang negative. Ayan ha. Ito yung negative, mga boss. Okay? So, yung negative natin, dito natin nilalagay sa kulay black na may lining na white. Yan po yung negative ng Suzuki at ng Suzuki Thunder 125. Okay. Then, nagtap ako ng isa pang wire. Ayan. Ito, kung mapapansin nyo, yung kulay pula. Ito. Ayan. Yung kulay pula na yan, nagtap tayo ng wire ng negative. Then, ilalagay naman po natin dito sa kulay green. Ito yan. Kulay green naman. Okay. So, kung bakit tayo nag-tap na kulay green, isang gagawin po natin dyan is lalagyan po natin ng negative yung ating pulser. Kasi itong green at itong blue, ito po yung papunta sa ating pulser. So, ito yung ating positive. Then, hindi po ninyo mapapandaran yung unit kung walang negative ang inyong pulser. So, gagawin po natin, lalagyan natin ng negative yung ating pulser. So, para mas malapit, ayan, nag-tap na lang ako ng wire at isinama ko dito sa negative ng CDI at negative ng wire ng harness ng Suzuki Thunder na negative. Okay? Ang sunod naman natin mga bosses ay itong positive. Ayan. Ito yung positive. Ayan. So, ito yung positive natin. Doon po naman ninyo ilalagay yan sa kulay orange wire na may lining na white. Ayan. Ito yan. Kulay orange wire na may lining na white. Okay? So, hindi pa po dyan nagtatapos yung bali tapos na natin i-wiring yung 4 na wire ng ating CDI. Yan lang naman yung kailangan natin para mapalabas yung kuryente do sa ating ignition coil. Kaso ang problema, hindi nyo pa rin mapapalabas ang kuryente sa inyong ignition coil kung hindi nyo lalagyan ng isa pang wire. Ayan, so sabi nga sa inyo, hindi nyo po mapapandar ang inyong unit. Consider as kompleto na yung wiring natin dito sa baba, do sa ating ignition coil, dito sa ating CDI. So, hindi pa rin po ninyo papandaryat at mapapalabas yung kuryente dito sa ating ignition coil kung hindi po ninyo lalagyan ng negative supply ang inyong
ignition coil mismo mga bossing. Okay? So ito yung ignition coil. Ayan. Okay? Ayan yung ignition coil natin mga bossing. Ito. Tingnan po ninyo doon yung may black na may lining na white. Ayan. Kahit yellow. Black na may lining na yellow mga bossing. Ayan. Ito yan ha. So kung mapapansin nyo, may nakatap tayo na wire. Ayan. May nakatap tayong wire mga bossing ha. Ayan. Siramahan natin siya ng wire. Then, inilagay po natin sa body ground. Okay? Ayan. Nilagay natin siya sa body ground. Okay. So, all goods na yan. At okay na yung 4-pin CDI natin na programmable CDI dito sa ating Suzuki Thunder 125. So, ganyan lang po mag-install ng 4-pin. Although kahit hindi programmable, basta 4-pin, yan po yung po pwede nyo gawin. In case na halimbawa ay mangyari sa inyo ay masira yung CDI nyo. So, mas mura kasi yung ganyan CDI compare sa original na ganito CDI. Maliban na lang kung meron kayo makukuha mga segunda mano, ayan. Okay? So, yan yung alternative na pwede natin gawin para mapandar natin yung unit gamit yung 4-pin CDI. So, ito, nag-convert lang ako ng 4-pin CDI dahil ang kinabit natin ay programmable CDI. Okay?